Allora, aspetta. Dobbiamo prendere un carrello. Ancora un po', quelli senza... Vedi i bastardi qua li mettono in fondo. Quali? In fondo quelli buoni. Dai, prendi uno buono. Questo qua non ce ne siamo ancora. Dai, prendine uno. It's Friday and we are on ferry. It's official. So, official ng ferry namin. Kahit Friday pa lang dahil si Mia ay half day lang ngayon. Half day ako. And starting Monday, wala na siyang pasok kasi holiday na. Pero Agosto na. Kahit sa Monday pa yung start ng ferry niya, parang ngayon na rin yung start kasi half day lang siya. Bukas Sabado, Linggo. So, namimili kami kasi bukas, magdadagat kami ng umaga. Kaya, namimili kami ng mga babaunin namin ngayon. Babaunin namin bukas. Kasama namin si JD, kapatid ni Mia, at si Mia. Ito guys, so, halo nyo to sa sinangag nyo. Ang sarap nito. Natikman ni JD eh. Kaya gusto ni JD, bibilan namin siya. Oh, babe. Ito ba yung sinasabi ni JD? Try nyo yan guys, sa sinangag, halo nyo. So dito sa part na to kami nakakabili ng mga Korean products, ganun. Mga imported products dito sa park na to. Power tools, yan. Maganda rin mamili ng power tools dyan. Ito, katulad nito. Oh. 40 euro. So, this is Parkside. Pangputol ng kahoy. Marami dito. Ang gusto ko dito yung ano yung parang barena. Parang wala ngayon. Ito, heat gun. For 15 euros. Heat gun. Ganda dito bumili sa Lidl. Kasi talagang may matatsamba ang mga gamit na pang-repair. Hilit naman pumarking dito. Tignan mo kung may malilim. Okay, lipat naman tayo ngayon ng eBay. Ibang bagay kasi hindi mabibili sa Lidl eh. Kasama pa rin natin si Botbot aka JD. Hilit naman pumarking dito. Tignan mo kung may malilim. Si Skyla ano daw? Nesquik. Nesquik. Yeah. Cereals. Mami, oh. So ba ng juice? Quello, Aranciarosa. Quella. Aranciarosa mas gusto niya. Anything. De, kumuha ka na per favore. Nang? Ayan no, 18 euro lang. Ang kapangit. Yung ganun din ang bibilin natin. Ito, magkano itong ganito? Dahil kumuha ka na. Tingnan nga natin. Nasira kasi yung fan namin eh. Yan yun, no? Oh, yan. 25. 20. 24.90. Hirap mamili ng fan dito kasi kung hindi ka kukuha talaga ng may presyo, ang hihina ng fan dito, malakas pa yung hininga ko. Guys, ganitong oras masarap mamalengke. Sa totoo lang, tingnan nyo, walang katao-tao. Look. Walang tao. Wala ka masyadong makakasalubong. Diba? So, ang oras ay parang 2:30 kung di ako nagkakamali. Sarap. Sarap mamalengke ng ganitong oras. So, lumipat kami dito sa Iper at dito na namin bibilin yung the rest ng kailangan natin. Kasi dun sa Lidl, hindi naman kompleto dun yung mga kailangan namin. Kaya
dito talaga kami namimili. In fairness, mas malaki talaga tong supermarket na to compared doon. Kaya mas kompleto rin dito. So, dahil magdadagat kami bukas, kailangan naming lagyan yung freezer namin ng mga inumin. Magyayelo kami ng mga inumin para tumagal siya bukas. Kaya medyo lesser na mga karne ang bibili namin ngayon para hindi mapuno yung fridge namin. Kasi ano yun eh, maliit lang. Gatas na peska. Lalaki yan. Lalaking peska. Alora, kuha na rucola para sa munggo mamaya. Dahil gawain ulit namin sa bahay. Alam niyo naman, request sa akin lagi, munggo. Pagbantayan, minsan sa kapilya, sasabihin na nila sa akin, Pat, munggo. Munggo agad sa akin. Ako na yung karelo, mami. Tingin ako ng karne dito. Bili na kayo ng karne sa... Hindi ko pa nga alam anong lulutuin bukas eh. Ay ma'am, bukas ng gabi at linggo. Bigla ako na-realize na hindi lang pala kami mamaya magluluto para sa gawain. Dahil bukas naman ng gabi, may pagbabantay kami sa kapilya tapos birthday nung anak ng ninong namin. So, kailangan ko rin magluto. Problema, hindi ko na alam kung ano lulutuin. Tapos sa linggo rin, dahil tuwing pagkatapos ng pagsamba namin, ng huling oras ng pagsamba ng 11, around 12:30, nagpapakain kami sa mga doktrina at sinusubok. So, kailangan ko rin magluto. Kaya, di ba sabi ko kanina, parang kailangan konting karne lang bilhin namin dahil baka mapuno yung freezer. Ngayon, per forza, kailangan namin bumili talaga ng mga karne na lulutuin para sa Sabado ng gabi at sa Linggo ng tanghali. Lahat yun para sa kapilya. Bukas, mag-iihaw. Sigurado yun. Sa Linggo ako magtotoge. Okay. Ayun, may naisip na ako, toge. Tapos, bukas ng gabi, tokwat baboy. Balik tayo dun sa may gulayan. Tayong toge. Tsaka, ayun, kuha na lang tayo ng karne para sa tokwat baboy. Ito, kuha tayo ng ganito. So, tokwat baboy. Isa pa pala. Sa Monday naman. So, sunod-sunod to, no? Sa Monday naman, ay pupunta yung mga childhood friends ni Mia sa bahay. Oy! Walang korneto. Wala talaga, no? Tanungin mo nga siya. Tawagan mo. Kung ano pang gusto niya kasi walang korneto. Punta naman kami ngayon sa Pinoy store, Filipino store. Ayan, pasahero ako ngayon sa likod. Sa harap si Mia at si JD, ang magkapatid. Ano yung kinukwento ko sa inyo kanina. So, ang nasa isip ko na luto ay para mamaya sa gawain, para bukas sa pagbabantay namin sa kapilya dahil nga birthday nung anak ng ninong namin sa kasal, si Summer. Tapos paglinggo nagluluto rin kami kasi papakain naman kami sa mga dinodoktrinahan at sinusubok. Kami rin naman kumakain na, kumbaga sama-samang kainan na yun. So yun lang yung nasa isip ko. Tapos bigla ako naisip, nga pala Lunes darating yung mga bisita ni Mia, yung mga kababata niya.
mga childhood friends niya, mag-iihaw kami sa bahay. So, kailangan ko rin pala magluto ng Monday. Kaya ayun, pupunta kami ngayon doon sa Filipino store para bumili ng pansit canton. Dahil yun ang lulutuin ko para sa Lunes. So, kasi naka-ready na lahat ng lulutuin ko. Fully wala kaming nakalimutan or wala akong makalimutan. Si Chicharon. Dito kami sa Filipino store. Ayan, puro Filipino, 'di ba? Huwag yung walang masyadong laman. Mas mura yan. Andun eh. Tapos corn beef. Corn beef. Alora. O hamonilla. Hamonilla to, mas masarap yan. Ito. Corn beef Argentina. Yun. Magkano yan? QP. Maganda kaya yan, kaya totoong QP. Ikaw, bala, mami, kuha ka. Walang tokwa dito. Walang tokwa. Hindi pa tayo sa Chinese, walang tokwa. Hindi yung sabaw. Ito beef. Dalawa lang. Pang ano lang natin minsan, gusto ko may ganito. Ayaw niya magkanton. No, pas. 3 euro. Oo siya. 3 euro. Naprendo siya eh. O, ang dalawa nito. Meron pa tayong isang piraso doon, kaya isa lang. Perki, siya, 3. 3 piso na. Bye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ayan. Ay, mabayad na tayo dito. Dito hindi ka ba kukuha ng mga Yung black. Ayan, ito. Ayan. Nakasalamin kasi yung Ayan. buo to. Diba 140 lang. Kaya bumili tayo sa Bye. May mga nakasale din sila rito. 180. 3-5 gata. 199. 199 Pinoy ketchup. Mang Tomas 270. Yan. Pero wala silang tokwa, kaya lipat tayo sa tindahan ng Incheck. Ayun, dito na tayo bali sa Chinese store tayo nagpunta kasi walang tokwa dun sa Filipino store. So kuha tayo nito. Kuha tayo ng pansit. Ang presyo ng pansit canton dito, kalahating kilo. Tapos ilang grams to? 227. Ito naman ay 227, so pareho lang. Okay, so nabili na natin ang dapat nating bilhin. Uwi na tayo. Ekoli. To the beach again. It's always sad as a squirrel, so you woke up early again, and this time we're gonna go and we'll be Papa Zio. Yay!
Saturday morning. Heading to the beach again. Yeah, we're heading to the beach But again. this time, we won't be Papansio. Yeah, kasama namin yung mga binan ko, yung mga parents ni Mia, kasama namin this time. Ayun, magdadagat kami, di ba? Sabi, nung umaalala nyo dun sa habang nag-grocery kami, di ba? Sabi ko na, wow, lapit ng... Oh wait, that's Delta Airlines. That's from America. It's landing. Landing ba? Parang pababa. Marami ano na dito. Delta Airlines. Parang pababa. May ano ba dito? It's landing, Daddy. Pa Fiumicino, malapit na sa Fiumicino. So start na rin kasi ng ferry ni Mia. Yeah, that's Kaya, American Airlines Delta. I think from kahapon na nag half day siya. of course. Hanggang ngayon, Saturday, Sunday, hanggang buong week next week ay we're free. So we're trying to enjoy itong mga nalalabing araw ng bakasyon. Kasi September, pasukan na ulit ng mga bata. Pero yung first 2 weeks ng September, ano din ako. Sa bahay ka rin. Actually, yun ang madalas namin set up, no? Kapag first week ng September, Pero nagpe-ferry ang kami. dahilan Nagpe-ferry ako kasi nga pasukan ng mga bata. At saka, kung may gusto kayong puntahan, ang September medyo mas mura na ng mura na. konti. Kasi ang pinaka-peak ng mga presyohan, if you want to go anywhere, syempre, August yon. So, July medyo mataas na. No, actually, sabi sa akin ni Tiziana, yung July medyo Okay, mura okay. na. Medyo mura pa Di siya. pero pag check tayo sa mga Siguro depende medyo kung, mataas kung na. anong week mo siya kukuha. Pero August ang peak ng mga mahal na hotel, mahal na resort, mahal na Mahal na everything. About basta tungkol sa pagbabakasyon, tungkol sa pag-swimming. Lahat ng i-check nyo, mahal yun ang pinaka-peak, pinakamahal. September, biglang bababa yan sa sobrang baba. Kaya ang camping namin, last day of August, 31 ba yun? 31. 31 at yung buong week, yung buong first week ng September. Yan, nakakamping kami niya. Kasi ang laki ng difference sa presyo. Kaya yun ang kinukuha namin. Mainit pa naman yun, September. Tsaka kinuha ko rin yung second week ng September kasi There's this para maalalayan ko rin yung mga bata dahil si Skyla ay first Grade year 1. niya, grade 1 siya sa elementary. Kasi si Seth naman ay first year sa high school. So if ever medyo mas pa yung oras nila, yung hindi pa agad full time, walang problema. Kasi dito sa Italy, yung first week, usually, yung first week na pasukan, sa atin, tawag natin sa Pilipinas, short term period. So most likely, uuwi ang mga yan ng bago man ang halian, uwian na sila. Yun yung first week. Kumbaga, medyo nagpapamiliarize pa sila pinapamiliarize pa nila yung mga sarili nila sa school. And ayun, ewan ko si Seth, high school. Tsaka si Seth, kailangan namin obserbahan lalo na yung pagpasok na tsaka pauwi kasi siya na lang mag-isang papasok. Although walking distance lang, 'di ba? Kung nakita niyo yung vlog namin nung nakaraan nung nag-walk around kami sa area, 'di ba? Pinakita ko sa inyo yung school ni Seth. Wala pang 5 minutes nandun na siya. Pero ang critical kasi doon yung pagtawid. Doon namin kailangan siyang i-observe sa pagtawid. Although may stoplight naman doon, alam niya. I know, anak, we trust you. But of course, we need to observe pa rin, anak. Diba? We need to observe you. Para rin matrangkwilo kami ni Mami na we want to see na you can really do it. Diba? Only on the first day. Para din, pag nakita, kasi siya, iba yung nakikita ng mga mata mo yung na kaya na ng anak mong tumawid. Para rin ma-relax din yung isipan namin ni Mia kasi syempre first time yung papasok mag-isa kahit pa sabihin nating walking distance lang, pero gusto ko talagang matutunan niya yun. Syempre lalaki siya kailangan matutunan niya yun. Kaya as early as first week ng klase niya, hahayaan na namin siyang pumasok mag-isa.
So yung pupuntahan namin beach ngayon, ito rin yung napuntahan na namin nung unang nagdagat kami. Kasi gusto namin to dahil malapit sa amin, number 1. Tapos gusto ko yung posto namin doon kasi may bar. Pinaka-gusto ko lang naman dyan, relax ka, nag-aalmusal ka sa dagat, diba? By the beach ang breakfast namin ngayon. Open nyo na lang yung mga windows nyo, huwag na tayo mag-aircon dahil para ma-smell natin ng ma-breathe in at natin yung Saka fresh ng air, oh. ew! Bango ah, fresh siya. Tapos smell natin yung fresh air. Amoy barabas eh, chas. Wow! Ibaho. Don't smell it. Let's see.